Flow. Flow.
Sound mic. Sound check. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Magsipasok na po mga nasa labas. Tayo po'y magsisimula na ating pong morning worship service. Amen. Kayo po ba'y masaya ngayong umaga? Amen?
Amen. It's great to be in the house of the Lord this morning. Amen. Sige po, lahat po tayo ay magsitayo. Lahat po tayo ay umawit. Page 65 of our hymnals at Calvary. Amen. Page 65 of our hymnals at Calvary. Amen. Nandiyan na po ba? Amen? Amen. Amen. Nawitin po natin na malakas at masigla. First stanza. Years I spent in vanity and pride. Ready? Sing. Years I spent in vanity and pride, hearing that my Lord was crucified, knowing that He was for me, He died on Calvary. Mercy there was great, grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burden so found liberty at Calvary. Santa, by God's word at last my sin I learned. Then I trembled at the law I spurned, till my ego so imploring turned to Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burden so found liberty at Calvary. Third stanza. Now I give it to this everything. Now I gladly own Him as my King. Now my rapture soul can only sing of Calvary. Verse now. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my borders so found liberty at Calvary. Amen. Bago pa ang last stanza, nabuhay na si Kristo. Amen? Amen. Dapat buhay rin ang ating pag-awit. Amen? Amen. At the last stanza, oh the love, ready? Sing. Oh the love that through salvation's plan. Amen. Oh the grace that brought it down to man. Oh the mighty God that carries man at Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burden so found liberty at Calvary. Amen. Another song, page 35, Christ Arose. Amen. Page 35 of our hymnals, Christ Arose. Amen. First stanza. Low in the grave He lay. Ready? Sing. Low in the grave He lay, Jesus my Savior, waiting the coming day. Jesus my Lord. Up from the grave He arose, with a mighty and triumph on His fall. He arose a victor from the dark domain, and He lives forever with His saints to reign. He arose, He arose, hallelujah, Christ arose. And the last stanza. Death cannot keep His praise, Jesus my Savior,
praise the Lord, ang ating Kristong pinaglilingkuran ay wala na sa libingan. Amen? Because out from the grave, He arose. Amen? More than 2,000 years ago, mabutin. It only happens once and no more. Amen? Hindi po taon-taon, kapatid. Salamat sa Panginoon at maging ang ating awitin ay may mensahe patungkol sa ating Panginoong Diyos. Sige po tayo muna dumako sa panalangin ng Diyos. Maraming salamat po muli, Ama, sa inyo pong pagpapala, Lord, na kami po ay tinipon niya sa bahay-sambahan on the first day of the week, on the first Sunday of the month po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa tagumpay na pinagkala niyo po for the first quarter of this year, Lord. And our great event, the 4th year ang mission anniversary. Salamat po sa pagpapagal ng bagi pong mga anak po, Panginoon Ama. Mapagdala po, Panginoon, ng mga bisita sa bahay-sambahan. At hindi lang po doon natatapos po, Panginoon Lord, kundi bagkus sila po, Panginoon Ama, ay mapaalikan at mapalo ka po, Panginoon. Mapangaralan niyo pong salita, walik sa bahay-sambahan, lumago sila sa pagkakilala bilang sariling tagapagligtas. I-bless niyo pong araw na ito po, Panginoon, ang aming pong pagpanambahan. Wala kami bang may tataas, kundi niyo pong banal na pangalan. Salamat po sa presensya ng bawat niyo pong mga anak, mga members po, Panginoon. At hilig lalo po ang mga bisita po namin ngayong umaga at mga guests po, Panginoon, pagpalain niyo po. At ang tatlo po, Panginoon, na sumunod sa tubig bautismo. Salamat po sa mag-asawang si Daniel, saka si Maypay. At ganoon din po, Panginoon, kay lidrin po, Panginoon, Ama, kayo po magpala po, Panginoon, at kumilos sa kanilang buhay po, Panginoon, sa kanilang pagdesisyon na sumunod sa tubig bautismo ngayong umaga. Salamat po, Panginoon, sa inyong biyaya at kayo po sa inyong Children's Department. I-bless you po, Panginoon. Alat ay dalangin po namin may pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen, amen, and you may be seated. Maraming salamat po sa inyo pong pagtayo. And again, good morning po sa bawat isa. Are you happy this morning? Amen? Praise the Lord for a great day na pinagkalob sa atin ng Diyos, mapatid. Amen? At tayo po ay nasa bahay-sambahan, mapatid. Amen? At last week, mapatid, we have our National Baptist Youth Conference. Sa ating pong Mother Church, it was attended ng about 1,400 young people, mapatid. Mula sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, Luzon and Visayas. May Mindanao ba? May Mindanao. Ay, wala po, Mindanao. Mindanao lang po ay online po sila. And galing po sa iba't bangsa. Meron pong galing pa sa Guam. Dahil from Guam ay there are about more than 10 delegates from Guam. Ng mga young people, sila po ay nakadalo sa ating youth conference, mga kapatid. Amen. Tayo po ay meron po tayong 11 delegates. Meron tayong 11 delegates. 13 po kami lahat. Kasama kami ni Ma'am Dayan. Praise the Lord na sila po ay naroon. At about ilan po yun, mga kapatid, na sessions na meron po sila. Ilang speaker ang kanilang napakinggan, mga kapatid. Meron pong 8 na guest na mga session speaker. Tapos 4, 8, 12, 16 na mga session speaker. Main speakers ay siya po pala, kasama si Dr. N. Session speakers naman po ay 16. So ibig sabihin ay ganun karami po napakinggan po nila ng mga salita po ng Diyos. Amen? Kaya nga ang ating conference ay nandiyan ang ating mga bataan para sila ay hamunin ng How I wish na sa susunod na taon lahat ng mga young people natin makasama. Amen? At sino po yung mga nandito na nakasama? Pakitayo na kayo. Ayan. So, ilan na lang sila? 2, 4, 6. 7, 8. Yung tatlo nag-backslide na. Hindi po. Umuwi na po sila sa kanilang malayo po si Rachel ay nandun na po. Umuwi na po. Dumiretso na po siya umuwi sa kanilang church sa Ifugao. At yung dalawang magpinsan. Dan sila sa nagintatan po kasi. Medyo malayo. Pero sa pasukan ay nandito po yun si AJ. Kaya salamat sa Diyos. Dito po yung mga ipinag-pray po natin ng mga young people. Kapatid. Amen? Sinuportahan. Amen? At I believe, mga kapatid, may blessing po ang Panginoon sa kanila. Mamaya po mapapakinggan niyo po ang kanilang patuto. Amen? Palakpakan natin sila. Ayan, oo. Kaya sige, mag-pray pag-upo kayo. Sila ay ma-appreciate nila ang ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Okay? Hindi ko na po sila sinamahan na makauwi last Thursday night kasi meron po akong imbitasyon sa CBBC San Pablo, Laguna ng Friday night. Labat kay Brother Marvin nandoon, siya po yung pinag-drive ko. Makauwi po sila dito. Okay? Yung aking love gift po sa pag-preach ko po doon sa
si Bibi San Pablo, binigay ko kay si Brother Marvin, amen? Nag-commute na po kami pa-uwi. Dalawa ka ng aming misis. Yan, from that time, Monday, Sunday, kapatid, anniversary natin. Do you imagine how busy we were, amen? And then alas 12, alas 11:30 ng gabi, we travel. Nagpahinga lang kami konti, si Ma'am Dayan, kasi yung co-pilot ko, ayaw niya po yung matulog sa biyahe. Taga-preno po kasi. Pahinga lang kami ng konti, mga isang oras siguro. Isang oras, and then we travel. Diretso po yung mga batid, wala na pong pahinga. Wala na pong pahinga sa daan. Nakarating po kami sa San Pedro ng mga 11 o'clock ng tanghali. Then we prepare for the place, mga lugar na tutuluyan po nila, and the conference, the kick-off night started at Monday night. Yung Monday night nagsimula, and then maghapon ng Tuesday, maghapon mula umaga hanggang gabi na po yon. Tapos umaga hanggang gabi rin po ng Wednesday, umaga hanggang gabi rin po ng Thursday. And they also witnessed yung graduation ng ating Baptist Heritage Bible College noong Tuesday night. Amen? Kung kayo po ay nag-open ng inyong pong mga Facebook, at yun po ay sana pinakamalagay na open nyo. During night time po kasi open, di ba? Tama? Lahat ng mga challenges, ng nights, challenges ay open po. Nandun po mga kapatid sa ating pong, yung umaga lang po ang Friday. Yung mga nakaregister lang po ang pwedeng makapanood, mga kapatid. Then Thursday night, natapos po, nakauwi po sila, mga kapatid, ng ating pong mga delegates ng, ano oras ka nakalis doon? 10:30, no? 10:30, no? 10:30. Dapat 9 o'clock sana, pero siyempre may mga preparation pa. 10:30. Para mahabol po yung, kasi meron pong isa na nag-commute, kasi di kakasya. Si Rachel, pinag-commute na natin mag-isa. Ay nahabol nila, sakto, 11:40, nakabot sila doon sa Pasay Terminal. Ay nakasakay si Rachel. Nakauwi po sila, natulog lang po kami doon sa San Pedro, and then bumiyahe rin po kami papuntang San Pablo. Ang hirap ng biyahe, kasi wala palang biyahe. Gaano ng Friday? Oo, kasi ayaw nila mag-drive, patay ang Diyos nila. Amen? Oo, pero may nasakyan po kami from, dapat merong diretso from Pasita, San Pedro, Laguna, going diretso to Lucena, para isang sakay lang sana, pero walang mga bus, sarado. Sakay po kami, cutting trip, from San Pedro to Calamba Crossing. From Calamba Crossing, tricycle to Turbina. Turbina, bus hanggang sa San Pablo. From there, ay doon na kami sinalubong ni Pastor Andy, doon sa may malapit na po sa kanila. And we go to their place, and I preach for their prayer meeting, and then mission week. At salamat po sa Panginoon, mga batid. Gawain din po nila doon na lumalago sa biyaya po ng Diyos. Meron na po silang property. And nakita sa akin, isang subdivision po yung kanilang lugar na nabilan nila ng kanilang property na kanilang dinidevelop po ngayon. No? At meron pong bakanting lugar na gaya din dyan na sa harapan, sa kanila po doon. Pero di pa sa kanila. Pero open po siya, ginagamit po nila for play place ng mga kabataan po nila. At meron silang meron silang volleyball po doon na pinaglalaro po nila. Sabi ko, Pastor, isang araw ipagkakalog to sa iyo ng Panginoon. Kaya, you know what, their prayer meeting ay dami nila. Siguro mga kulang-kulang mahigit, yun po yun. Amen? Attendance po. Almost puno po yung kanilang auditorium. Dami nila mga kabataan. May mga bisita pa sila on that Friday night, mga batid. Nagsimula service nila alas 6. Sabay lang po tayo. Oo, alas 6 din po nagsimula kayo dito, di ba? Amen? Nagsimula ako doon mag-preach 7:30. Kayo natapos na 30 minutes ago. Amen? Ang bilis Kaya tuloy, pinag-pray nila, Lord, sana lagi wala si Pastor. Salamat kay Brother Giovanni na nag-preach sa atin ng Friday prayer meeting. Amen? Sa mga nakadalo, mga kapatid, at salamat po sa Diyos. Hindi ko ina-announce pag ako'y nawawala kasi baka kayo pa mawala. Pero marami pa rin wala. Amen? Marami pa rin wala. Kaya salamat sa Panginoon kay Brother Giovanni na nagbantay po dito sa ating pong lugar. Araw-araw po yung pupunta dito. Siya lang naman po yung aking pong makausap na pwedeng pupunta po dito. Salamat sa Diyos. Araw-araw po sila. Yung pamilya niya, nakita ko, ay nung last Tuesday, nandito po sila, buong family. Amen? Nakikita ko kasi sa ating CCTV, amen? Mag-open ko ganyan, kinukumusta ko kasi yung aso namin, amen? Baka may kinatay na ni Brother Giovanni. Pero salamat po sa Diyos, dear, naglilinis at nagtitigil sa ating pong lugar. You know what? Natapos po ang service po doon. Tagal kasi marami silang program
Tapos ang service doon alas 9. From 6 o'clock to 9 p.m. And then we have our dinner. Siyempre, di kami makakalis agad-agad. Siyempre, fellowship. Lahat ng fellowship. Nakalis po kami ng San Pablo alas 10 ng gabi. 10:15. At kailangan namin habulin yung amin pong reservation sa Pasay. Terminal 11:50 p.m. Kasi nung Monday po, meron pong dalawang nag-commute sa atin. Sa IMB po namin si Joshua sa si Hunter. Sila yung commute sa Pasay Terminal. Doon namin sinalubong na, sinaksak na namin doon. Mapilis, malapit-lapit na sa San Pedro. And on that Monday, ay nagpa-reserve na po kami agad. Kasi alam namin na walang bus na eh. Nireserve namin yung panghuli, yung 11:50 p.m. ng gabi. So from San Pablo, kapatid, hindi namin alam kung aabot pa kami. Kasi 10:15 na po nakalis yung bus from San Pablo, direct po to Magallanes. Buba kami ng Magallanes ni Ma'am Dayan. Mambirang oras na, nasa 11:20 na. Bira, 11:25 na tapos lalakarin pa namin, lalakad mula doon sa overpass, takbo-takbo kami, dami namin mga dala-dala, si Ma'am Dayan nakapa-high heels pa, di pa nakapag-BS. Hindi na kami nag-BS, nakaparunga ako, sa po'y nakadress, naka-high heels po siya, takbo-takbo, matakbo na. Tapos merong jeep, nandun nag-aantay, sabi ko, sir, pwede mo bang abantay na po? Sabi ko kasi, naantay namin yung, hinahabol namin yung aming pong reserve na bus. Napakiusapan naman yung jeep, bagamat konti pa yung kanya sakit, tinatakbo na niya agad, pinabilis na. Pagdating namin doon, 11:48. 2 minuto na lang. Hamos-hamos kami doon. Akala nila dito daw kami dadating kasi nagpapasakay na sila ng mga chance passenger. Salamat nakadating po kami, nakasakay kami. Kasi kung hindi na, 5 a.m. na po. Baka wala pa kami ngayon. Amen? Ay, buti naman walang amen. Amen? Sabi na iba, sana. Kapag-siri sana kami ngayon. Alam niyo ba, biyahe kami and then we're already at peace. Pagbiyahe makahabol tayo. Kasi meron pa akong appointment kapatid. May appointment kami ng Saturday. Kaya pinakancel ko na po yung ating frontliners meeting. Hindi kami hahabol, sabi ko. And then, ayun po, nasiraan sa Kawayan yung bus. Nakala namin, abot kami dito kahit mga alauna sana. O alas 12. Makapagpahinga kaunti. Nasiraan pa yung bus. Doon sa Kawayan. Sira yung kanyang aircon. Antay po kami doon. Hindi naman sila nagre-refund. Ayaw nilang mag-refund. Inantay ko yung bus na manggaling pa Sampaloc. After 2 hours, nakarating. Wala na kami kuwan kasi may sakay na yan. Standing position po kami naman na yan. Mula doon sa Kawayan hanggang sa Tugigaraw. Kasi lahat ng mga nakasakay ay pupunta lang ng Tugigaraw. Ang dami, talang siksikan. Si Monday nga, doon nga nakatayo doon sa may tabi ng CR eh. Nagbantay ng CR ba? Sabi naman tayo, wala pong magsi-CR na yun. Siyempre, di mapigilan, may pupunta. Kaya nakarating po kami dito, mag-aalas 2 na po. Biyaya po ng Panginoon. Kaya meron kaming lakad pa po sa Gataran, Cagayan. Akala ko susunduin po kami, pero di kami sunundo. Kasi meron pong kapatiran sa San Pedro, na sila po yung may reunion. That's why we go there, sa Burayong Falls. Kagabi po yung nasa Burayong Falls kami. Kaya from here, alas 5 umalis po kami dito ni Ma'am Dayan, 5 o'clock. Kaya nakarating po kami dito ng 7 o'clock ng gabi. Then I preach there, mga batid, sa Burayong Falls. Meron pong reunion po doon ng isang clan, Guillermo family, kapatiran po sa San Pedro. Sabi ko, doon po yung mga lahat, ang laki ng kamag-anakan nila, nasa kabundukan. Lakad pa kami, kasi ayaw ko nang ipaakyat yung sasakyan doon, baka hindi makakyat. Lakad po kami. Si Ma'am Dayan, sinakay na lang sa motor. Para hindi na maglalakad. Lakad kami, paakyat. Sabi ko, when I preach there, meron po mga foreigner, mga mag-anak na nakapag-asawa ng foreigner, mga Canadian, na nakapag-preach po ako doon. Sabi ko sa kanila, ginawa, kung hindi mahalaga pong pagpunta ko dito, hindi ko pupunta. Ang mahal kayo ng krudo. Ang mahal kayo ng krudo. Sabi ko, makikinig po kayo, mangangaral ako ng salita ng Diyos. Maging mga Canadian ako na nandoon. Ngayon ako medyo nahirapan kasi kailangan na mag-English, man. Para mapakinggan naman nila yung gospel. Kami po yung nakaalis po doon ng alas 9 ng gabi, nakabalik po dito, I think, narating po kami dito mga 10:30 na. 10:30 na po ng gabi. Hindi pa ako nakagawa ng axe. Di ba ako nakagawa? Akala ko makakagawa ko doon sa San Pedro. Hindi rin naman. Kasi fellowship, yung mga pastor, kasama mo sa kwarto, siyempre, kailangan mag-fellowship, mag-share yung mga batid. Ginawa ko gabi, natapos ko ng alas 12:30.
Madaling araw, nung magpiprint na ako, nag-error po yung printer. Sumubra na po siya. Alam niyo po ba ang na-print na natin? 3 buwan lang pala yung printer natin. 25,000 copies na. Kaya nang over limit na po siya, kailangan na po niyang may reset. Bira ngayon pa naman nangyari. Paano ko ipiprint yung axe? Nagpakasali kayo lang, nag-message ako kay Sister Rio. Sis, baka pwede niyo may print yung axe natin. Nag-reply alauna. May gising pa. Nagbabantay ng baboy. Akala ko hindi niya na i-print madaling araw. Sabi niya, Pastor, okay na po. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Kaya meron po tayong axe. Kaya pahalaga niyo yan. May pinagdaanan yan. Amen? Amen? May pinagdaanan niyang axe na yan, mga kapatid. Kaya halos wala kaming tulog. But by the grace of God, nandito po tayo sa biyaya ng Diyos. Amen? Amen? Kung ikaw lang naman ngayong linggong ito, kapatid, tatama rin ka ng magsimba Wala ka namang ganung pinagdaanan. Di po ba? Tama? Amen? Amen? Nalanganin nga akong ibiyahe yung sakyan kagabi kasi check engine siya. Ang bihira. Ano kayo ni Brother Marvin ito? Nag-check engine. Pero okay pa naman. Tumakbo naman. Sabi ko, Panginoon, kaya na lang po maggabag. Nakabalik naman kami matiwasay sa biyaya po ng Panginoon. Kaya salamat po sa Diyos, mga kapatid. Amen? Sa inyo pong panalangin. Amen? Amen? Kaya almost nasa mga 300 na katao nandoon ang kapatid na nagtipon na tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas. Amen? And on that night, mga kapatid, na sila'y tumanggap sa Panginoon. Kaya praise the Lord for that. Kaya gaano mang kalayo, kung merong ganong invitation, mga kapatid, hindi ko yun. Sabi ko nga po sa kanila, na nandoon, you know what, hindi po ako tumatanggap po talaga ng appointment ng Saturday night. Lalo po't malayo kasi Sunday po kinaumagahan. Pero kung hindi lang talaga sa Panginoon, sabi ko sa kanila, wala po ako dito. Galing pa kami sa San Pablo Kung ako'y pipiliin po niyo, magpapahinga ako to prepare for tomorrow. Because we have a whole day service. But praise the Lord, God gives assistance. Amen? God gave assistance. Amen? Kaya ngayon din, ganoon din tayo. Kailangan talaga natin ng decision, ng a developed heart, and a determined heart. Amen? Yan sa ating lesson, kapatid. Amen? Salamat po sa Diyos sa bawat isa na naririto ngayong gabi. Natin kalimutan, ang cleaners natin ay Northwest. May BYF po tayo mamaya. Baptist Youth Fundamentalist at 1:30 p.m. I encourage the young people kayo po'y dumalo sa ating BYF service. At meron tayong afternoon service at 2:30. Amen? At this coming April 9, yan po ay holiday, mga kapatid. Bagamat, bakasyon naman na. Pero gagamitin po natin yung April 9, araw ng kagitingan. Amen? Yan po yung araw ng kagitingan. Sino pong magigiting? Mga soul winners. Amen? Yan po yung gagamitin natin soul winning clinic and workshop. Ay di ka pa marunong mag-soul winning, come on April 9 at 9 o'clock a.m. We will start the service at 9 o'clock for our soul winning clinic and workshop. Para matuto tayo mag-soul winning. Pag-usapan po natin ang mga bagay-bagay patungkol sa maintaining ang soul winning. Okay? Kaya huwag natin kakalimutan. And then, meron po tayong event this April 23 also. April 23 and 24 also, yung ating family retreat. Amen? Amen? Family retreat. Sabi niya, gastos na naman. Pero niyo po, mga kapatid, kailangan po natin yun Kaya bilang mga kakapatid, amen, sa Panginoon. Amen? April 23, we do that already for 4 years now, or for 5 years. Last year, ay meron pong nag-involve na 57 individuals around, I think, 10 families. Okay, kaya ngayon ay may mga bagong pamilya na sasama sa ating family retreat. Ayan po yung April 23 and 21. Di pa alam kung saan tayo. Titingnan ko kung sa Palawan tayo o kaya sa Iran. Sa Gaza o kaya sa Iran. Yan po, ang ating pong tinitingnan. O kaya sa Strait of Hormuz. Amen? At buksan natin po yun. Okay? This week po, titingin po natin ng lugar natin pong pagtitipunan. Amen? To fellowship together, mga kapatid. And yan po ang ating pong event. And then sa Pidin po, magkakaroon po tayo ng youth and juniors camp. Okay? Para yung mga naiwan po dito, ng mga kabataan po natin ay makasama. Amen? Dito po natin gaganapin sa ating simbahan. Meron po tayong juniors and youth camp. Baptist Youth and Juniors Camp, mga kapatid. First, ang gagawin natin sa May 12, 13, and 14. So, 3 gabi po yan at 2 araw. Gabi ng 12, 13 maghapon, and then 14 maghapon. And that 14, ng gabi, yan po yung ating pong prayer meeting. At yung mga member ay nandito. Amen? With our campers. Amen?
dito sila matutulog mga kapatid. Matuturuan sila ng salita po ng Diyos. Okay? Kaya pagpipray po natin yan. Hindi ba kayo magpasalamat na mayroong programa ang simbahan natin kinabibilangan? Amen? Okay? Kaya gagamitin po natin yung bakasyon para sa Panginoon. Kaya gagamitin natin para sa Panginoon mga kapatid. Kaya huwag niyo pong kakalimutan po yan. Nasa calendar of activities po natin yan. And praise the Lord, this morning mga kapatid na biniyayaan po tayo ng Diyos ng mga bisita for our Sunday service. Kasama po natin ngayong umaga mga kapatid. Ito po ay dyan sa Caritan Sentro po siya mga kapatid. Naabutan po siya ng trucks kapatid. Pero sila po ay from, anong tawag na yun ma'am? Kalayan? Kalayan po tama po? From Calayan Island po, sila po. Pero dyan po sa Caritan Sentro, dyan po tayo nagsusolving for this first naabutan po ng babasahin at nakarating po dito. Amen? Kasama po natin ngayong umaga si Ma'am May Antoinette Balino. Tayo nga po kay Ma'am May. Kasama po yung kanyang husband, si Sir Daniel. Amen? Hey boy, sir. Praise the Lord. Daniel, kasama rin po ang nanay po ni Ma'am May, si Ma'am Nida Espanya. Tayo kay Ma'am. Amen? At kasama niya po ang kanyang, kasama po kayo anak ma'am, wala po? Hindi po siya, di ba? Hindi po. Kaya praise the Lord for that, mga kapatid. Nasa po from Calayan Island. At kasama rin po natin ngayong umaga from Baggao, si Mark Brian Zamora. Mark Brian, ito po ay kapatid ba ni Sister Gigi Lynn? Kapatid niyo po ma'am? Si Mark Brian? Opo, yan po si Sister Gigi Lynn, tayo po kay ma'am, amen? Ay, so kasama niyo po yung dalawang anak, right? Yung baby po nila, tapos yung panganay po. Bisita po siya nung anniversary natin. Sila po yung nakaupo dito sa harap, kasama yung kanyang baby, amen? At ngayon nandito po siya. Praise the Lord, amen? And that's good. At sila po yung nagpabautismo ngayong umaga. At maging ang mag-asawa, Brother Daniel at saka si Sister Maymay. Amen? Ibig sabihin yan, tumanggap kayo sa Panginoon, anak na kayo ng Diyos. Amen? At dahil kayo nabautismo, baptist na kayo. Amen? Oo. Yan po i-declare po ng salita po. Praise the Lord for our visitors this morning. And we have also guests this morning, mabutid. Bisita rin po yung baby. Kaninong anak yun, ma'am? Yun po yung anak po nila. Amen? At maging sina, yung mag-asawa po na sina Sir Lloyd, saka ang kanyang may bahay na si Sir Chris. Tayo nga po kayo, ma'am, sir. Amen. Kasama rin po yung kanyang maganda tayo, Sister Chris. Diba? Marie Christine kasi siya. Sige tayo guys, tayo po siya. Yeah. Kasama rin po yung kanilang baby, tama? Yung baby po nila din sa ating pong nursery. Praise the Lord. Yan po ay anak po ni Brother Benedicto. Amen? Kasi ni Sister Maricel. Praise the Lord. Salamat po nakasama sila ngayong umaga. Amen? Meron pa po tayong bisita ngayong umaga na hindi ko po na-recognize. Wala po. Salamat. Nakasama pa rin po natin si Ma'am Gemma. Praise the Lord. Kung hindi ako nagkakamali, pang-apat na beses na ma'am. Tama, amen? Pangatlo? Yung dalawang anniversary saka ngayon. Hindi. Pangatlo pa daw, pangatlo. Amen. Kala ko pang-apat na. Praise the Lord for that. Salamat at kasama din si Brother Jackson. Amen. Sinara na po niya yung kanyang junk shop. Amen. Mag-pray natin. Amen. Bigyan po sila ng maayos na schedule sa kanilang shop. Kaya nahihirapan po gawa pag linggo mga kapatid. Amen. Salamat sa Diyos na kasama po ngayon at ayang pamilya ngayong mga. Kasama rin natin si Brother Marvin. Amen. Si Tinggoy. Amen. Masaya ngayon si Sister Chris. Amen. Oo, siyempre, kasama niya ang kanyang senador ng bayan. Amen. Si Jinggoy Marvin Agustin. Pag-pray natin si Brother Marvin, kalooban po ng Panginoon, siya po ay nasa Laguna. Meron po siyang lalabog. Oo. Pero ang isang challenge po ngayon, mga kapatid, sa kanyang business, nagtaas po ang crudo. At magtataas pa sa Tuesday. Yung 130 magiging 150 na. Triple na. Ngayon yung full tank namin, kapatid, yung full tank namin, dati po, mga kapatid, full tank na 5,000 lang. Full tank na yun ngayon, kapatid, nasa 12,000. Full tank. Kaya yung biyahe natin doon sa Laguna, kapatid, dati binabiyahe lang namin 10,000. Gusto rin ngayon 25,000. Balikan. Kaya nga yung ating pong budget sa ating NBYC, kapatid, 50,000. Ang nagastos natin sa ating NBYC. 50,000 pesos.
Pero worth it kung ang mga kabataan ito ay pakita nila ang produkto ng salita ng Diyos sa kanilang buhay. Amen? Worth it po yan, mga kapatid. Kaya, sabi ko nga, sulit naman ang krudo. Pag makita po natin ang kanilang desisyon na makapagpatuloy na maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya salamat po sa Panginoon sa ating mga bisita. And this morning din po, mga kapatid, first Sunday of the month, ay nais ko pong i-recognize, baka ba't hindi natin naligay dito kasi wala tayong time. Sino po dito mga may birthday ng April? April, yung mga may birthday ng April sa yan, si Sister Melody, dito po kayo ma'am. Sister Melody, ano po kayo ma'am? April 21, magka-birthday po sila ni Tatay Nestor, pero wala na po siya ngayon. Nag-birthday na po yan. May pangako si Tatay Nestor. Sa ating family retreat, 15 kilos na baboy. Saka dalawang manok, dalawang pato. Kaya sabi niya, Pastor, sana ako magse-celebrate dito sa church o sa family retreat. Sa family retreat na lang, sabi ko. 15 kilos. Si Sister Melody, sino po? Si Ma'am Dayan po yung bukas. Birthday po ni Ma'am Dayan bukas, 4 na dekada na po siya, amen? Sabi ko, magkakaroon ako ng asawa na 40. Amen? Kaya, sino pa April? Bukod si Sister Melody, isa lang? Wow, isa lang, amen. Wala na pong April sa inyo? Sayang, magbibigay pa noon din sana ako ng tag-1,000. Kung sana marami, pero isa lang eh. Okay, awitan po natin ang sa pagsapid. Tayo po tumayo. Batiin natin ang kapatid natin na mag-celebrate ng kanyang karuan. Ready, sing. Sa pagsapid ng iyong karuan, ay magmamahal at ang dalangin lalo kang pagpalain ng Diyos habang buhay. Come on, happy birthday na! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Sa inyo po, ma'am. Magpalain po kayo ng Panginoon. Amen. May dagdag na po na maghanda para sa ating family retreat. Amen. At ituloy na natin ang pag-welcome ng bawat isa, especially sa ating mga bisita. Habang tinutugtog yung welcome to CPBC, magkamay na po bawat isa. Especially mga bisita natin, welcome niyo po. Sige po, ikot po kayo. Welcome. Welcome, sir. Welcome to CBBC, where you belong. Welcome to CBBC. Sing a song. Our message is from God's word on Christ, the living way. CBBC welcomes you today. Oh, there's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Amen. Salamat po sa amin po mga bisita. Nawa po hindi po ito yung muna huli. Amen. Kundi ito po yung panimula niyo po na pagdalo at paglugo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Praise the Lord. You may be seated. Sa Panginoon, kasama rin natin si Giancarlo. Amen. Pray natin na magpatuloy din sa Panginoon. Amen. Okay, tawagin natin yung mga ushers natin. Tayo pa'y dadako sa ating pagbibigayan ngayong umaga. Amen. So, ang bisita po namin, hindi po namin pinanyayahan sa gawain ito. Meron pong naghihingi po ng envelope sa likod. Taas niyo po kamay niyo. Para po
hindi po namin kinaiyan sa gawain ito ng pagbibigay, pero gusto niyo pong maging kabahagi, you are very much welcome. Amen? Amen? Sa mga members po ay obligasyon po natin ito. Amen? Kung paano tayo pinagpala po ng Diyos week by week, mga kapatid. At paalala ko lang po, ay mahalagang paalala po, yung ating pong commitment po sa ating mission anniversary, mga kapatid, ay tapos na yung anniversary natin, pero mga hindi pa po nakapag-fulfill. Amen? Amen? Alalahanin niyo po, kapatid. Amen? Commitment natin yan sa Diyos. Oo, kaibigay po natin. At tatanggalin ko na po yan kasi tapos na po ang anniversary natin. Pero hindi ibig sabihin ay tapos na ang commitment mo rin. Amen? Oo. Kasi ibabalik ko po ang iyong report ay puro red ka po. Amen? Yung po ibig sabihin ng red mark doon sa report po ninyo, ibig sabihin hindi mo nabayaran. Kaya balance. Commitment mo yan. Amen? Kaya mag-sacrifice tayo. Meron pang iba, di pa nakabayaran pati commitment nila last year. Oo, kaya bigyan natin. Tayo po'y lalong pagpalain po ng Diyos. Amen? Amen? Oo, kaya ang Diyos naman magkakalog niya. Di pa po yun expire. Okay. Kaya pagkalog po natin kasi nag-abono po tayo. And then, of course, nating kalimutan, ika-4 na buwan na po tayo sa ating Mission House Rental Commitment. Lalahanin niyo po ang inyong pong Mission House Rental Commitment. Ay pagkala niyo po, negative na po tayo, kapatid. For 3 months, negative na po tayo ng around 20,000. Or 15,000, I should say. 3 buwan pa lang po tayo, kaya may negative na po tayo. Kaya paalala ko lang po, mga kapatid. Amen? Amen? I believe God is going to provide our needs, mga kapatid. Amen? Sa pagtatapat natin sa Diyos. Because the Bible says, it is more blessed to give than to, and God loveth a cheerful giver. Minamahal ng Diyos ang masayang nagbibigay, sabi ng Biblia. Pag-pray niyo po ang ating kalog ngayong umaga, sir. Tayo po yung manalangin, dakilang Diyos sa manaming makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po Lord sa umagang ito. Ang aming inipon dito sa mga sambahan upang makapanambahan po sa Espiritu at Katotohanan. Maraming salamat po Lord sa mga pag-iingat at mga biyayang kalubasan sa mga nakarang araw. At dalangin po namin Lord na i-bless niyo po ang aming maghapon na activity sa araw na ito. At i-bless niyo din po Lord itong aming pagbibigayan sa umagang ito. Bigyan niyo po ng kagalakan ng bawat isa. May balik po namin na nararapat po sa inyo. At i-bless na ihanda mo yung aming sarili, Lord, sa aming morning service. Pakalinisin niyo po ang aming puso't isipan sa kasalanan upang wala pong maging hadlang sa aming panambahan. At patawarin mo kami, Lord, sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Lahat ng siya may dalangin. Sa aming Panginoon Jesus. Amen. God bless you as you give. Smile as you give. Amen. Muli po, huwag natin kalimutan, mamayang hapon po, 1:30 po yung ating pong ang ating BYF. Amen? 2:30 naman po yung ating afternoon service, mga kapatid. Come on our afternoon service. Sige po, tayo po magsisayo. Gawin po natin ang page 66, Phillips. Amen? Jesus Christ lives. Amen. Page 66 of our hymnals music. Amen. First stanza. I serve a risen Savior. Ready? Sing. I serve a risen Savior.
world today. I know that He is living, whatever men may say. I see His hand of mercy, I hear His voice of cheer. And just as I might need Him, He's always near. He lives, Christ Jesus is today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Sing a stanza. In all the world around me, I see His loving care. And though my heart grows weary, I never will despair. I know that He is living through all the stormy blast. The day of His appearing will come at last. He lives, Christ Jesus is today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Rejoice, O Christian, lift up your voice and sing. Eternal hallelujah to Jesus Christ the King. The hope of all who seek Him, the help of all who find. Another is so loving, so good and kind. He lives, Christ Jesus is today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I
lahat po tayo ulit ay magsitayo. Awitin po natin ang page 85, ang pag-ibig ni Kristo. Amen. Page 85 sa likod, ang pag-ibig ni Kristo, my Savior's love. Amen. Nandiyan na po ba? Amen? Amen. Ulitin pa natin first stanza. Tunay na di madaluman. Ready, sing. Tunay na di madaluman ang pag-ibig ni Kristo. Tayong taong nakasalay, nilinggap niyang totoo. Puso ko'y namamagak sa pag-ibig ni Kristo. Ang awit ko'y diumpay, pulis sa nunubos ko. Sensata, ninuno niyang may pagkagis, anggit sa maning hardin. Lungkot sa tindigis niya, dahil walang sa atin. Puso'y namamagak sa pag-ibig ni Kristo. Ang awit ko'y diumpay, pulis sa manunubos ko. Last stanza. At pagkayo nagkalikot sa langit at tahanan, tanging kay Kristo pag-ibig, paksa niya'y nanindihan. Puso kita namamagak sa pag-ibig ni Kristo. Ang awit ko'y diumpay, pulis sa manunubos ko. Amen. Tayo po'y dadako sa pinawalagang bahagi ng ating pagtitipon ng pangangaral na salita ng Diyos. Amen. Tayo po'y manalangin at ating pong matunghayan ang special number ng ating pong NBYC delegates. Amen. Ito po yung team song ng ating pong Redeem, Saved by the Blood. Amen. Tayo po'y nalangin, nagilang Diyos. We bless you po, Panginoon, awiting ayong pong marinig. Salamat po sa nagampanan pong bahagi ng ayong pong pagpanambahan. Ihanda niyo pong puso at isipan ng bayo pong mga nasa pakinig niyo pong salita. Sa walang titilangin po namin iling sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. You may be seated. Flow. Flow. Freedom and forgiveness and relief.
Ayun po yung kadailanan kung bakit si Kristo nagdusa sa krus ng Kalbaryo. Amen? He redeemed us with a price, and that is the precious price of the blood of Jesus Christ. Amen? Hindi ng reliyon, hindi ng simbahan, kundi sa banal na dugo ni Kristo. Doon sa krus ng Kalbaryo tayo po nagkaroon ng katubusan. Amen? Praise the Lord. That's the theme, mga kapatid, ng ating NBYC. Redeem from worldliness. Redeem from worldly passion. Redeem po. Madami po ang kanilang mga tinalagay, mga kapatid. Salamat po sa Panginoon sa mga maraming kaagawa mga kabataan. Mga kabataan ay dapat yun po yung inyong next year. Amen? Para di tayo mag-duty ka budget next month. O kaya June, starting June, magkakaroon po tayo ng alkansya dito. May pangalan. Okay? Para every Sunday, maglagay ka. Para makaipon ka. Amen? Bago ka uminom ng milk tea. Bago ka kumain ng pizza. Amen? Mag-drop ka sa iyong alkansya for NBYC 28. Amen? Year 28 na po. Next year po yun. Okay? Tayo po'y magsidayo. At tayo po'y dadamo sa ating mensahe, mga butin. Ngayong umaga. At konti na lang po ang aking pong oras. Di ko alam bakit mahaba po tayo. Amen? Pero matatapos po tayo. Amen? Nagdalang ako ng volume dyan. Okay? Lalo akong boses At nakarami na ako ng preaching. Maghapon pa ako. Luke chapter 24 verses 1 to 6. Basahin po natin ito. Luke chapter 24 verses 1 to 6. Ang Luke po mga kapatid, just look up there and there is Luke. Amen? Mga walang Bible, ay share po. Pero kayo po'y member sa simbahan ito, you must have your own Bible. Amen? Karoon ka ng iyong sariling Biblia. Basahin natin ngayong umaga, Luke chapter 24, verses 1 to 6. Yan po yung malaking kaibahan natin, kapatid. Amen? Sa mga sabi-simbahan din sila, pero wala silang Biblia. Amen? Thank God in our church we have a Bible. Amen? When we say Bible, it is the King James Bible. Amen? Kasi kung walang Biblia lang, hindi yan simbahan. Tandaan nyo, kapatid. Kaya basahin po natin mula verse 1 to 6. Basahin ko pong verse 1, then you read verse that the Bible says in verse 1 now upon the first day of the week, that is Sunday, very early in the morning. Wow, very early. Amen? Sa inyo, hindi very early. Amen? They came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain others with them. Verse 2. Rolled away from the sepulchre. And they entered in and found not the body of the Lord Jesus. For perplexed thereabout, behold, two men stood by them in shining garments. And as they were afraid and bowed down their faces to the earth, they said unto them, Why seek ye the living among the dead? Verse 6. He is not here, but is risen. Remember how he spake unto you when he was yet in Galilee. You see, sabi ko ng Bible yan, mga kapatid, why seek ye the living among the dead? Bakit mo hinahanap ang buhay sa mga patay? Amen? Sabi ng Bible, He is not here, but He is risen. Ang ating Panginoon, mga kapatid, minsan lang po siya'y namatay. Amen? Hindi siya nagtagal sa libingan. 3 araw lang. Amen? Actually, ang ginamit niyang libingan, kapatid, hiram lang. Ipinahiram lang kasi bakit? Hindi naman siya magtatagal. Amen? And on the third day, first day of the week, sabi ng Bible, heroes. Amen? Kaya nung hanapin siya, nasaan ang aming Panginoon? Sabi ng dalawang anghel, bakit yung hinahanap ang buhay sa mga patay? Am I speaking to the living today? Amen? Kung tayo po'y buhay, meron tong buhay. Tayo po'y merong buhay ng Diyos, kapatid. Meron tayong buhay na tagapagligtas. Buhay din ang ating pagpanambahan. Amen? He is risen. He is not here. Sabi ng Bible, for He is risen. Tayo manalangin namang Diyos, naming nasa langit, Panginoon. Salamat po ngayong umaga. For the truth from the Word of God, Lord, that you came for us to pay for the penalty of our sins on the cross of Calvary. You sacrificed, Lord. You suffered too much. You are being tormented, Lord, by our sins because of your love. Salamat po, Panginoon, Ama, sa inyo pong ginawa para sa amin sa umigitan ng pong bugtong na anak. Sa pamagitan ng kanyang pagdurusa, kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay, kami nagkamit ng kapatawaran buhay na walang hanggan. Bless nyo nga po ngayong umaga po, Panginoon, pangangaral niyo pong salita, tulungan niyo pong inyong lingkod. Hamunin niyo pong bawat isa. At kung meron pa po dito sa aming pong kaligidnahan, Lord, na hindi pa po tiyak ang langit, ipagkalo niyo po ng unawa ng simpleng para ng Diyos ng katiligtasan sa pamamagitan ng sakripisyo ng Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kayo po magpala sa bawat isa. Sa banal na dalangin po namin hiling sa pangalan ng Panginoong Hesus.
Amen. Kayo po yung makakaupo. In the Old Testament, the people of God observed the seventh day, or what we call the Sabbath. At sila'y nagtitipon, mga kapatid, on the seventh day during the Old Testament. Sabagat ito'y pag-aalala on the finished creation. Sabagat ang Diyos, naglalang siya on the first day, second day, third day, and the fourth day, fifth day, and sixth day. But the Bible, sabi ng Bible, on the seventh day, He rested. What does it mean, He rested? Hindi dahil napagod ang Diyos, kundi bagkus tapos na yung paglalang. Wala na siyang lalalangin. Kaya ginawa, kapatid, ang pagpanambaan during the Old Testament on Saturday. Pero nung ang Panginoon na parito sa mundong ibabaw nito, yung mga New Testament saints, yung mga believers, mga kapatid, ay ginagawa na on the first day of the week. Amen? In commemoration of what? The resurrection of the Lord Jesus Christ. Amen? Hindi si Kent Resurrection, o kaya si Kent Resurrection, o kaya si Angelic Resurrection. Praise the Lord, hindi sa Angelic. Amen? Nalaman sa Panginoon, na-pray natin tuloy-tuloy na sa Panginoon. Amen? No, inaaway kasi ng kuya niya eh. Great! The resurrection of the Lord. Kaya every Sunday, mga kapatid, sabi ko, bilang mga mananampalataya, bilang mga Baptist, whereas we celebrate our resurrected Savior. Amen? Ang buhay na tagapagligtas. Ang Kristo natin, wala na po doon sa cross. Wala na po siya doon sa cross, mga kapatid. Sumablit lang siya sa cross, 6 hours on the cross. And on the grave, 3 days and 3 nights. But on the first day of the week, He arose. Amen? Wala na sa cross ang ating Kristo. Tandaan niyo po yan, ha? Ang ating Kristo'y buhay. Amen? At ang ating Kristo'y hindi binibitin sa leeg. Amen? Tinatanggap yan sa puso. Amen? Kasi kung sa leeg mo lang ibinitin, kapatid, tanda mo yan, mawawala mo yan. Amen? Pag may magnanakaw, kukunin yan, isasanla. Amen? Pero kung tunay tinanggap ko si Kristo sa iyong puso, nasa puso mo magpakailan-kailan pa man. Amen? How do we know that Christ is alive? He is alive in our heart. Amen? Buhay ba si Kristo sa iyong puso? Dahil buhay, kapatid, buhay ang ating pagpanambahan. We are not on the beginning of our service. We are on the a worship service. Okay? Kaya nga, dito makikita po natin, nandito po tayo, that we commemorate, we are being reminded that Jesus is alive. He is alive forevermore. Imagine visiting a grave expecting to find a loved one, but instead, it is empty. That would change everything, right? Amen? Napupuntahan, kapatid, na nandoon yung mga tatlong, yung una dyan, mga kapatid, si Maria Magdalene, at sa inapunta doon, nakita niya, wala. At nakita niya yung mga anghel, sabi sa inyo, dinalang Panginoon, ibalik niyo. Iba niyo, hinahanap dito ang buhay sa mga patay. Wala na siya dito sa mga siya nabuhay, sabay buhay, di ba? Okay? Kaya nandoon, mga kapatid, it will really change everything. That's why those apostles, Apostle Peter, he denied Christ 3 times. Nung ang Panginoon, kapatid, nandoon na siya pinapahirapan na ng mga sundalong Romano, kapatid, pinahihirapan na po siya. Si Pedro'y nandoon, nanunood sa malayong lugar, afar off, sabi ng Bible, sinusundan niya ang Panginoon malayo. Patingin-tingin na, patingin kasi bakit takot? May nakakita sa kanya. Kasama ka nila. Ay, hindi ah. Para mga Kristiyano, Baptist ka, hindi ah. Kristiyano ka ba? Hindi ah. Hindi ka umiinom, di ba? Kristiyano, hindi ah. Kung sa akin yan, ano ba? Pwede naman sa akin yan, paminsan-minsan. Di ba? Sabi Pedro, ako-takutan po siya. Tapos meron naman nakakita. Hindi, kasama mo yan, nakita ka namin, nakasama. Hindi ah. Ay sa huli, kapatid, bata na. There's a lot, sabi ng Bible. Batang lalaki, kasama mo, ay, si Pedro, nagmura na. He cursed, sabi ng Bible. He cursed. At tumilaw ang Panginoon sa ikalawang beses, naalala niya ang sinabi ng Panginoon. Amen? Ay, you know what? Nung nakita nila ang Panginoon Yesu Cristo ay buhay, totoo ang kanyang pangako. It changed everything. They made the world upside down for the Lord Jesus Christ. Peter, he preached in Acts chapter 2, 3,000 got saved. Amen? And those 3,000 followed the Lord in water baptism. Amen? It will really change. At tayo po mayroong pagbabago, kapatid, bilang mananampalataya sa mga buhay ang Kristo nating sinasamba. Amen? Hindi po patay, kapatid. Ang sinasamba ng tao ay patay. Kaya kung saan nila dadali, abay may napanood ako, kapatid, doon sa bandang Iloilo, sa kanilang prosesyon, kapatid, nasunog yung imahe. Sunog! Sunog! Ay kawawa naman ang kanilang Diyos, sunog. Hindi makatakas.
At hirap na hirap silang apulayin yung sunog at walang nagawa na abo yung kanilang Diyos. Bakit? Pero hanggang ngayon ang tao ay naniniwala pa rin kasi bakit kulang nga eh. Amen? Kita mo yan, sila ang nagliligtas sa kanilang Diyos. Eh sa atin, ang Diyos nagligtas sa atin. Amen? Tayo ang nagliligtas. Tayo ang iniligtas na hindi tayo magliligtas sa Diyos. May mga taong nasusunugan sa kanilang bahay. Ang dala-dala nila, kapatid, di ba? Nag-interview, ay salamat sa Diyos, ito yung aking nailigtas, ang aking mahal na Santo Niño. Eh yung anak niyo ba? Ay oo nga pala, anak ko sunog. Amen? What a foolishness, amen? Amen. Mo yan? Eh dati nandyan, kapatid, kahoy lang siya. Kahoy lang siya, sabi ng Bible, Jeremiah chapter 10, mababasa niyo po yan. Kahoy lang po siya. Kinuha ng manlililok yung kahoy. Tinapyas niya yung kahoy, kapatid, yung magandang uring kahoy. Dahil siya craftsman, mga kapatid, inurtihan niya na mukhang tao. At meron po mga natira, yung mga natira, di ba ba? Tama? Natitira, di ba ba? Yung mga tinapyas, yung pinagkataman. Anong ginawa niya po doon? Yung sa pinagkataman, sabi ng Bible, sinigaan niya. Ginawa niyang pampalamig, pampainit, ginawa niyang pampainit ng kanyang lutuin, di ba ba? Pero yung nakortihan, sinampa. Sabi nga, aba, ba't mo pa inantay ng kortihan? Abay, puno pa lang, sambahin mo na. Ano niyo po, kapatid? Because we are blind. Amen? Sumasamba sa patay ng Diyos, mga kapatid. Dinadala kung saan ang gusto, mga kapatid. Hindi naman yan makakapagreklamo. Sinusutan, mga kapatid. Pag idol na nila si Lebron, nilalagyan ng Lebron James. Amen? Yung isa naman, idol niya kasi si Stephen Curry, ang suot naman ni Stephen Curry. Amen? What a foolishness. Kabangmangan, kapatid. Amen! Hindi naman magreklamo yung Diyos nila eh. Kasi bakit? Sabi ng Bible, may mata pero hindi nakakakita. May bibig pero hindi nakakapagsalita. Amen! Mayroong nagdasal rin na. Punta sa simbahan. Wala po kami. Gusto ko pong nalagyan. Wala pong damit ng aking mga anak. Eh, ako nga dito, hubad ang gagawin eh. Kung hindi lang nakapako ang aking bahay, may mga sipa kita dyan. Eh, sumagot eh. Eh, siya ka na nga. Eh, lumalapis sa Diyos na patay. Eh, hanggang ngayon, nandun pa. Ano magagawa sa inyo yan? Salamat ang Diyos natin, kapatid, buhay. Amen! Kabuhay ang ating pagsamba. Nabago ang ating buhay. Kabuhay ang ating Diyos. Amen! Ang tao hindi kayang magbago sa kanyang sarili kasi hanggang ngayon patay ang kanyang Diyos. Pero tayo po'y nabago, gawa buhay ang ating Diyos. Amen? Naiwanan ng mga bagay na nagpasadlak ng ating buhay. Naiwanan ng bisyo. Naiwanan ng kasalanan. Ayusin mga young people na ito na sila'y umaawit. Salamat sa Panginoon sa ating mga young people. Pagdating nandito nung last Thursday, kapatid, sabi ko sa kanila, ay last Friday, pagdating nila po dito, sabi ko, huwag kayong aalis ng simbahan, maglinis muna kayo. I-set nyo na yung church for our prayer meeting. Amen. Decide nila for prayer meeting. Salamat na sila inaasahan at sila naglinis mga kapatid bago sila umuwi at nagpahinga kunti. But on the first Friday night, nandito pa rin sila. Amen? What is that? Because our God is real. Amen? Because our God is alive. Amen? Buhay ang Diyos. Buhay ang Diyos, natin kapatid. Right? May mga tao kapatid, mga display. Ang liwanag, sabi ng Bible eh. Ang sabi ni Kristo, nagturo siya ng pattern ng panalangin, Ama naming nasaan? Nasa langit, wala sa dingding, kapatid. Eh, ang Diyos nasa dingding, nasa kwadro, nandoon sa gilid. Pag kailangan ko yung mesa, tanggalin mo na yung Diyos kasi kailangan yung mesa kasi may inuman. Do you get me? Sabi ng Bible, nasa langit. Sambahin nino. Sambahin ang ngalan mo. Sabi niya, hindi nanay mo. Amen? Eh, yung baliktad tayo. Ang nanay yung sinasamba. Eh, ang liwanag, sabi ng Bible, sambahin ang ngalan mo. Ang sambahin natin, ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Tayo po'y nabulag ng religion, walang Biblia. Tayo po'y nabulag ng katuruan, ng tradisyon, walang Biblia. But praise the Lord, the Bible opens our heart and mind that we know for sure we go to heaven because our Jesus Christ is alive. Amen? Alive forevermore. Ito mo si Ma'am Mapio, nag-testimony isang araw. Siya naman po yun, hindi ko naman sinasabi. Nag-preach lang naman na. Isang nag-testimony. May pupunta niya sa bahay, pinulikta niya lahat ng koleksyon niya, mga figurine. Natinitirikan niya ng kandila. Sinako po niya. Ibinalik po dyan sa katedral. Oo. Abay yung mister niya, hindi alam. Pagbalik ng asawa, asan niya na nandito?
Ay, binalik ko na kasi prinis sa simbahan, hindi pala yan ang tunay na Diyos. Galit yung asawa niya. Pero walang magagawa, kapatid. Amen? Sabat nakilala niya ang buhay na Diyos. Amen? Ang buhay na Diyos na nagbabago ng buhay. Amen? Oh, dati po'y napatanikala tayo doon. Hanggang ngayon ang sanlibutan, hanggang ngayon ang Pilipinas. Sabi ko nga po sa inyo, kapatid, bakit ang tao po'y nangungurakot? Eh, yan naman may mga religion naman mga sumasamba mo. Magkakatabi pa kasi ng simbahan nila. Sabi, peace be with you. Amen? Sila nariyan, kapatid, sa kanilang simbahan, pero walang pagbabago ang buhay. Sabat ang meron lang sila, Diyos na patay, hindi yung Diyos na buhay. Amen? He is risen, praise the Lord. He is not in the grave. At hanggang ngayon, kapatid, di pa naman ako nakapunta sa Israel. Pero sabi ni Dr. Red, kapag nakapunta na po doon po sa libingan, na kung saan yung libingan pa nakalagay po doon, He is not here for He is risen. Wala na siya dito sapagat siya ay bumangon na. Sabagat siya'y buhay na, at siya'y buhay magpakailan-kailan pa man. Truly, we believe He is risen, mga kapatid. Kaya nga, ang Sunday hindi po yan optional. Amen? It must be a joyful response to our living Savior. Tayo po bilang mananampalataya, hindi na po optional ang Sunday. At punta ka ng simbahan, Easter Sunday na yun. Eh tapos, pagkatapos, puno mga simbahan ng mga tradisyon yun mga religion eh. Pero next week na ano? Swimming. Swimming and singing. Okay? It must be our joyful response to our living Savior because He lives, everything changes. Sa buhay. Ang ating Panginoon. Kaya nga yung mga apostol, nung nakita nila ang Panginoon siya nabuhay mula sa mga wala na silang pakialam kahit mamatay din sila. Kasi alam nila, ang pangako ng Diyos, bagamat kayo'y mamamatay, kayo'y bububuhay. Amen? Amin ng Panginoon sa kanya na mawala. At kaya nga, lahat sila'y nangamatay, hindi po normal na kamatayan ng mga 12 disciples, 12 apostles of the Lord Jesus Christ. Ang galing mo na si Judas. Okay? Ang namatay lang ng natural death, kapatid, si John the Beloved. John the Beloved. Bakit? Abay, pabor ng Diyos sa kanya kasi si John the Beloved ay very malapit sa Panginoon. Siya po yung tumatabi talaga sa Panginoon. Kasi John the Beloved, inilagay siya sa kumukulong mantika. Hindi namatay. Or tubig, if I'm not mistaken. Hindi siya namatay. Kaya ang ginawa sa kanya, pinadala doon sa island of Patmos. Dinala sa Calayan Island. Amen? Dinala sa island of Patmos. At doon inireveal ng Panginoon sa kanya yung revelation. Amen. Kaya meron pong Book of Revelation. Si John the Beloved, iba po si John the Baptist, iba po si John the Beloved. Okay? John the Baptist is the prophet, mabuted. He is the forerunner of the Jesus. John the Beloved is one of the 12 apostles. Isa sa mga 12 apostol, mabuted. Kaya yung Book of Revelation, si John the Beloved ang nagsulat niya. Saka yung 1 John, 2 John, and 3 John, maging yung Book of John. Siya rin po ang ginamit ng Panginoon magsulat. Yun po yung pagbor ng Diyos sa kanya. Sabat maging nung nabubuhay ang Panginoon, nandun yung kanyang pag-ibig, pinapakita niya, nung si Kristo yung nasa krus na, siya na lang po ang nauiwan dun sa paanan ni Kristo. Lahat ng mga apostol, nung 10, ay wala na po sila. Nagsipagtago na sila, takot sila. Pero si John the Beloved, he is there. At the feet of the Lord Jesus Christ. Kasi siya yung pinagbilinan ng Panginoon sa kanyang nanay, di po ba? Son, behold thy mother. And woman, sabi niya, behold thy son. Behold thy son, sabi niya kay Maria. Kaya ang Panginoon mismo, kapatid, tandaan po natin, hindi niya tinawag mother si Maria. Amen? Kung ikaw naman ka-mother, akala mo naman kilala mo naman si Maria, Mother Mary. Akala mo, nagkapang-abot kayo. Kung maka-mother ka naman di mo ba? Akala mo naman, close na close kayo. Amen? Kung maka-mother ka naman si Kristo, sabi niya, woman, behold thy son. Babae, narito yung una. What does it mean? Pinapakita authority niya. Siya po'y Diyos kasi. Man? Pero may paggalang siya. Kaya pinili niya kay John the Beloved bilang panganay na anak. Sabi niya, son, behold thy mother. Alagaan mo nanay ko. Lilisan ako sa mundong ibabaw ito, alagaan mo nanay ko. Sabi ni Jesus Christ, bilang isang tao, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. He is alive and He is alive forevermore. Amen. Kaya buhay ang ating pagsamba. Unang bagay na makikita po natin bilang Kristo, bilang Diyos, kapatid, He has power over death.
May kapangyarihan siya, mga kapatid, sa kamatayan. Alam po natin po yan. Akala ng Diablo, kapatid, nang si Diablo, makita niya, natuso niya, naloko niya si Judas. Kaya si Judas, ipinagkanulo na si Kristo, kapatid. Sabi ng Diablo, ito na. Ito na. Mangyayari ng aking plano. At matatalo ko na ang Diyos. Ang Panginoon nandoon siya, mga kapatid, na pinaparusahan ng mga Roman soldiers, mga kapatid, at doon nagagalak ang Diablo. Nagbabantay. Lalo na nung siya po ay hinugutan na po ng hininga. Lalo na po nung siya hinugutan ng hininga. Kaya sabi, mayroong pag-uusap ng kamatayan at ang Diablo. Si Satanas sa kasi kamatayan, sila nag-uusap. Sabi ni Satanas, kamatayan, kumusta? Nandun na sinilingan si Kristo, kamatayan, kumusta? Sabi ni kamatayan, huwag kang mag-aalala, Master. Nandito siya, hawak ko. Nasa libingan ba siya? On the second night, kumusta siya? Nandito ba siya? Nandito ba siya? Tangan-tangan ko siya. And on the third night, mga kapatid, saan siya? Nandito ba siya? Pero habang palapit ng mag-umaga, sabi niya, bira, mayroong nangyayari, hindi ko na kaya, nagpupumigas, and on the early morning of Sunday, he arose, amen? Because God, Jesus Christ, has power over death. What is the sting of death? Sabi ng Bible, sin. Ang sa iyo mo, sa Roman, sa 1 Corinthians, sino po? Ano po ang kapangyarihan ng kamatayan? Sabi ng Bible, 1 Corinthians chapter 15. Sabi ng Panginoon dito, 15 verse 55. Are you there? 15 verse 55. Ready read. Oh, that where is thy sting? Nasaan ang iyong sting? Ano yung sting? Tibo. Yung cobra. Tagalog niya tibo. Hindi tibo Tibo. Hindi tibo ba yung tibo, man? Yung kapangyarihan ng death. Where is the sting? Kumbaga, yung kanyang poison. Kay kamandag, yun. Mo kamandag. Ngayon. Nasaan ang iyong kamandag? Oh, grave, where is thy victory? Libingan, nasaan ang iyong katagumpayan? Sabi ng Bible, verse 56, ready read. The sting of death is sin. Yun po yung kamandag ng kamatayan. Kasalanan, kapatid. Kaya nga sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Ang kapangyarihan, sabi ng Bible, ng kasalanan ay ang batas. Ano ang nagsasabi na ikaw ay makasalanan? Batas. Amen? Batas. Noon, makikita natin, meron po mga gumagawa ng batas para makasuhan yung mga gumagawa ng mali. Kaya hindi nga lahat nakakasuhan. Dati walang cybercrime law. Tama, amen? Ngayon meron na. Kaya nga kasalanan na ngayon yun. Kasi bakit may batas na? Pero nung wala pang batas, hindi pa sila pwedeng hulihin. Dahil niyo ba? Hindi pa sila pwedeng hulihin. Okay? Kaya dati merong umaabuso sa droga. Kasi bakit? Wala pa rin batas. Hindi pa sila nahuhuli. Pero meron na ngayong batas. Kaya pag sila yung mga abuso, sila po huhulihin. Amen? Kaya po yung lakas, mga kapatid, ng kasalanan, yung batas. Anong batas ng Diyos? Sabi ng Bible, mga kapatid, ang batas, ang kabayaran ng kasalanan ay yun po yung batas ng Diyos. Yun po yung batas ng Diyos. Magbabayad tayo, kapatid, ng ating kasalanan, sabi ng Bible. Ano po yung kamatayan? Separation from God, mga kapatid. And sabi ng Bible, sa verse 57, praise the Lord, sabi ng Bible, ready read, but thanks be to God, which given us the victory through whom? Our Lord Jesus Christ, ang Panginoon na pagtagumpayan niya ang kamatayan. Amen! He arose from the grave. Amen! Kaya nga, ang kanyang pangako, kapatid, na pagamat ang mananampalatay mawawalay, pero bubuhayin muli. Amen? Because our Christ resurrected from the grave. Amen? Nung tayo mamatay, kapatid, sa araw, bubuhayin din tayo ng Diyos. Amen? Oo. At mamumuhay po tayo, mga kapatid, ng walang hanggan. Kasama natin ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Jesus did not merely rise, He rose by His own power. Siya po, mga kapatid, tandaan po natin, walang pumatay sa Diyos. Oo, ipinigay niya ang kanyang buhay. Right. Walang pumatay kay Kristo bilang tao, I should say. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Right? Ibinigay niya ang kanyang buhay. Kaya sabi niya,
Unto thy hand I commend my spirit. Sa iyong kamay ay pinagtatagubilin ko ang aking espiritu, sabi niya sa ating Panginoong Diyos amang nasa langit. He was quickened by the Spirit. Peter chapter 3 verse 18. He declared, I will rise it up. In John chapter 2 verses 19 to 21. He is the resurrection and the life. Siya po yung muling pagkabuhay at buhay, sabi ng John 11 verse 25. That is like a long prison. But Jesus did not just escape it. He broke the door open from the inside. He broke the door, He opened from the inside. Amen? Okay? Kaya makita po natin anong ginawa po ng mga chief priests. Nung si Kristo inilagay na sa libingan, mga kulit, pumunta sila kay Poncio Pilato. Sabi nila, pabantayan niyo po. Pabantayan niyo po yung libingan, baka mamaya ay itatakas ng kanyang mga disipulo. Tapos sasabihin siya, nabuhay na magmuli. Ano sabi ni Poncio Pilato? Sabi may magwardya kayo, di pa gwardyanan niyo. May ako po utusan nyo eh. Okay? Ginardyahan po nila kapatid yung libingan. At hindi lang po yun, meron pong stone na hindi kayang itulak mga kapatid ng iilang tao lang. Pasigurado nilang hindi makalabas ang Panginoon. But you know what? Nagkaroon ng pagyanig at nabuksan mga kapatid yung pintuan. From the inside mga kapatid, the Lord Jesus Christ opened the grave. Amen! He opened the door. He destroyed the lock of death. No one else has ever done that. He willingly gave His life and took it back again. Amen? He willingly gave His life. Kusang loob diyang ibinigay ang kanyang buhay. Kaya nga siya nagsasabi sa kanyang mga apostol. Kaya nagsasabi sa kanyang mga disipulo. Nung nandoon po siya nangangaral, sabi niya, gibayin niyo ang templong ito sa 3 araw itatayo ko. Ang akala nilang templo, yung tinayo ni Solomon. Bak 50 years siya na tinayo, itatayo mo lang 3 araw. Sabi ng mga tao, lang mo silang nagalit sa kanya. Abay, tinayo yan ang aming ninuno. 50 years, tinayo yan ah. Tapos, itatayo mo lang 3 araw. Di na ununuan ang kanyang pinapatungkulan yung kanyang katawan. Sabi niya, gibahin niyo itong templong ito. Sa 3 araw, itatayo ko. Because what? He has the power over death. Amen? May kapangyarihan siya, mga kapatid, laban sa kamatayan. Ang ating Panginoon, siya'y given among under heaven, sabi ng Bible, whereby we must be saved. It's only through the name of the Lord Jesus Christ. Hindi sa pangalan ng mga apostol, kapatid. No? Tayo nalagay sa mga apostol. Nalangin ako nasa high school, meron kaming teacher. May ba? Tatayin kami, let us pray. Ang pray na, Saint Peter, pray for us. Amen. Abay, tapos. Tapos susunod naman ng araw, tayo, let us pray. Saint John, pray for us. Amen. Sabi ko, ganito na pala kadali mo nalangin. Ano ako naman tumayo? Sabi ko, Saint, yung bayan na may, akala ko mga bayan ang tinatawag eh. Kasi mo diba, Santo Tomas, San Matthew, diba, Santo Niño. Ano ako naman tumayo? Saint Ramon, pray for us. Saint Ramon ako eh. Ano yung Ramon? Ewan ko, bakit bayan pong tinatawag nyo eh. Akala ko mga bayan ang inyong pong tinatawag eh. But praise the Lord, sabi po ng Bible, isa lang ang tawagan natin. Amen? Call upon the name of the Lord! And that is Jesus Christ. Amen! Whereby, given the moment, whereby we must be saved. Ang isang pangalan na ibinigay ng Diyos na kanyang pangalan na sugat ng ating ikaligtas ay pangalang Heso Kristo. Amen? Maraming pangalan ng Diyos na ginamit niya sa Old Testament, kapatid. Pero sa New Testament, kapatid, na ginamit niya na pangalan Heso Kristo. Jesus Christ means Savior. Christ means God. Amen? Number 3, He has proven His deity. His deity, I should say. He has proven His deity. Ang kanyang pagkabuhay na muli sa mga patay, kapatid, ay pagpapatunay siya Diyos na. Amen? Sabat meron siyang kakayahan. Maraming reliyon. Ayaw nilang maniwala sa Kristo Diyos. Sipin mo yan, kapatid, yung Catholic naniniwala sa Kristo Diyos. Tama, amen? Amen? Ang Catholic naniniwala sa Kristo Diyos. Tama po, amen? Abay, lumipat ng reliyon, pumunta kapatid sa iglesia. Bakit? Ang iglesia, si Kristo hindi ng Diyos, tao na lang. Hindi nimot si Kristo. Sinong ikinas? Si Manalo. Si Manalo may anghel. Wow. Si Manalo, anghel. Si Kristo tao lang. Para foolishness, amen? Nangayaw mo ba rin, amen? But He has proven His God. Amen. Yung Kristong nagbuhay sa mga patay, sabi nila tao lang. Si Manalo hanggang ngayon, patay pa, anghel na. May kausap akong iglesia. Sabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, kayo po, di po ba? Sino ba ang tinataas niyo diyan? Si Kristo.
Sigurado ka? Ay, buko sa kanya. So si Kristo nga, tao lang sa inyo sabi ko sa kanya. Diba si Manalo, anghel sa inyo. Di siya ang tinataas nyo. Ay, huwag kang magsasalita ng ganyan, laban kayo sa Manalo, sabi niya. Diba, kita nyo, pag laban kay Manalo, kayo tumutugol, laban kay Kristo. Dito nga, tama nga, ang itinataas nyo si Manalo, hindi si Kristo. Pinangalanan lang Iglesia ni Kristo, pero hindi Iglesia ni Kristo, Iglesia no Kristo. Amen? Because their Christ is only human. Amen? Pero salamat sa Diyos, kapatid, ang Kristo natin, siya'y 100% na tao, 100% na Diyos! Amen! Yung po yung duality ng ating Kristo, kapatid, ng ating tagapagligtas. Okay? Is 100% human. And hindi po 50-50. Amen, tikba lang. Amen? Yan po yung personalidad ng ating Panginoon. Kaya nagkatawang tao. Okay? Kaya nga nagkatawang tao. Kasi bakit siya po'y Diyos, kapatid? Amen? Kailangan niyang magkatawang tao kasi kailangan merong ipako. Siya ang Diyos Espiritu. Paano may ipako yung Espiritu? Kailangan niyang magkalaman kasi bakit? Kailangan makita siya ng tao na siya yung magbabayad ng ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Amen! Kaya sabi ng Bible, mapalad yaong mga nakakita at nanampalataya. Pero mas mapalad yaong mga hindi nakakita at nanampalataya. Amen? Tayo po yun. Amen. Hindi man natin nakita si Kristo siya pinako sa krus. Pero alam natin sigurado sa nasa Biblia. Amen? He has proven His deity, ang kanyang pagka-Diyos. Praise the Lord, mga kapatid, na meron tayong Diyos na manlalala, na may kahabagan sa ating kapatid. Tandaan po natin, kahit hindi naman tayo maligtas, ang Diyos pa rin eh. Di kahit naman pumunta tayo sa impyerno, Diyos pa rin naman siya eh. Pero gawa ng kahabagan niya, kapatid, pumunta siya dito. Upang ibigay niya ang kanyang buhay. Ang nakakalungkot sa tao, matigas pa rin ang puso. Kaya naliliyan na ako. Ay, mabuti naman ako. Maraming kinikilala. Kaya nga yung mga piyesta-piyesta, ayan po yung patron sa iba't ibang Diyos. Ay, may patron ng... may iba't ba yan eh? May patron ng harvest. May patron ng mais. May patron ng tilapia. Ano yung iba-iba? Patron ng mga Ilocano nga, ang dami ng Diyos eh. Ni Apo Kapitan. Ni Apo Init. Ni Apo Bulan. Amin, Apo Da. Diba? Kaya nga Apo Diyos yun eh. Amen? Di pati si Kapitan na naging Diyos eh. Apo Kapitan. Mandi, ayuda. Apo Mayor. Kaya nga naging Apo nila. Ang Apo ay para sa Diyos yan, kapatid. Amen? Nanaan natin yan. Ayun kasi di natin alam mga kapatid. Kasi pag naging gaya-gaya lang tayo. Di ba? Tama? Amen? Amen! Oho, salamat, meron lang tayo nag-iisang Diyos na sa tatlong persona, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Amen! Hindi yan maunawaan ng karamihan, kapatid. Oho, pero hindi ibig sabihin, hindi mo naunawaan, hindi na totoo. Natin, amen? Hindi nakasalalay sa ating pagkaunawa ang katotohanan. Ang katotohanan ay katotohanan. Amen? Okay? Hindi mo nalalaman at naunawaan kung paano ang bata lumalaki sa loob ng tiyan. Ay sa araw ng tiyan, lumaki na siya. Pero hindi ibig sabihin, hindi na totoo. Amen? Kaya hindi yan nakasalalay sa ating pangunawa. Ang kailangan lang talaga natin, tanggapin. Tanggapin mo. Kahit hindi mo naunawan, tanggapin mo. Kasi bakit lugi ka pag hindi mo tinanggap yung katotohanan. Amen? Now praise the Lord that we have a Savior. Kaya nga nung siya'y nabuhay na mabuli, ang tawag na sa kanya, hindi na Jesus Christ. Christ Jesus. Kristo Jesus. What does it mean? Resurrected Savior. Amen? Siya'y buhay na. And He is a resurrected Savior, mga kapatid. Kaya nga si Kristo, kapatid, siya'y nag-predict ng kanyang pagkabuhay na magmuli. Okay? Gigabayin mo ang templo ito sa ikatlong araw, itatayo ko. Abay, meron bang nag-predict ng gano'n? Mamamatay ako ngayon. Next week, mabubuhay ako. Meron ba? Wala. Si Kristo lang. Sabat sa Diyos, kapatid. Amen? Sabat sa Diyos na nakakaalam ng mangyayari, ng nakalipas, ng pangkasalukuyan, at maging sa panghinaharap. All other religions found their live, died, stayed in the grave, but praise the Lord, Jesus lives forevermore. Amen. Jesus is not in the grave. He is risen forever. He has power over death. He has the provision for our salvation. He has proven He is God. The empty tomb is like an open door, inviting all to come and believe. Put their trust unto the Lord Jesus Christ. But it also declares you cannot stay at the same after you see it. Nasabi ni Pastor Ren, when he saw the grave, it changed my life.
Because when you see it, it must change our life. Amen? Nung tayo pinanampalataya kay Kristo, binago ang ating buhay. Binago ang ating pamamalakad ng ating buhay. Binago ng Diyos, mga kapatid, ang ating pong routine ng ating pong buhay bilang isang mananampalataya. Now, as I close, if Jesus rose from the grave, the least we can do is rise from our bed on Sunday. Amen? Kung si Kristo'y bumangon mula sa patay, kapatid, ang pinakamalit na magagawa natin pag linggo, bumangon ka sa higaan mo, kapatid. Amen! Wala pang nakalagay na bato sa higaan mo, kapatid. Oo, ang lambot ngayon ng iyong higaan eh. Amen! Tapos bumangon lang, ayaw mong bumangon. Okay? The least we can do is live for Him daily. Daily. And Kristiyano, kapatid, is a daily life. Amen? It is not just a Sunday routine. You know what? John 20 verse 7. Matatapos tayo dito. John 20 verse 7. John chapter 20 verse 7. Tingnan po. John 20 verse 7. Nagdag ko lang po ito, kapatid. Lana po sa akin pong sana tama po yung aking pong pagkaalala. Nandiyan na kayo? John 20 verse 7, read it. And the napkin that was laid about his head, not lying with the linen clothes, but wrapped together in a place by itself. Yung pinambalot po sa kanya, kapatid, kay Kristo, sa araw kasi binabalot po nila ng linen clothes. Pero nung nakita po nila yung clothes linen, sabi ng Bible, nakataklop ng maayos. Hindi po gusot-gusot, maayos po na nakatiklop. Alam ibig sabihin yun? You know what? In the Jews culture, sa custom and tradition sa Judyo, kapatid, every time may kakain, meron pong napkin. Meron pong table napkin na ilalagay po. At pag nagsiserve yung servant, alam niya nung kanyang master, bibigyan niya. Pag yung napkin po ay nakatiklop, tumayo po yung master, pag yung napkin po ay nakatiklop, nakatupi ng maayos, hindi pa po tatanggalin yung pinagkain. Ibig sabihin, babalik pa siya. Pero pag nakakarampol na po yung napkin, ibig sabihin, tapos na siya. Hindi na siya babalik. Si Kristo, kapatid, yung cloth na pinambalot sa kanya, nakatiklop ng maayos. What does it mean, kapatid? Siya'y babalik muli. Amen! He will come again! Amen! Because as His promise, I will come again! Amen! Ako'y babalik muli. Kung saan ako naroon, sabi ni Kristo, doon din naman kayo paparoon. Amen? Are you excited? Amen? Praise the Lord. Our God is alive. Our Savior is alive. And it really will make us more excited in the ministry while we are living here on this earth. He will come again. Tayo po'y magsitayo. Salamat sa Panginoon. He's our living Savior, deserves our living faith. If He walk out of the grave for you, then don't stay asleep spiritually. Rise up and live for the risen Christ. Huwag tayong matulog. Huwag tayong pong magpatumpik-tumpik, kapatid. Kapatid, mamayang hapon, Sunday afternoon, still for the Lord. Where were you then? Patay na naman po ba ang iyong pong pananampalataya at wala ka na naman mamaya? When it comes back, it's happened, show that Jesus is alive in your heart. Amen? Nag-ilang Diyos, Panginoon, salamat po sa inyong pong salita. In my best, I want to praise your word, not but your word. We praise you, O God, for you have sent us your begotten Son, the Lord Jesus Christ, who paid the penalty of our sins on the cross of Calvary. He died, rose again the third day for our salvation. And He's alive forevermore. Siya patuloy nagbabago ng aming pong buhay at lakad ng aming pong pamumuhay. Dalangin ko po, Ama, at tunay ng mga po bawat mananampalataya ngayong umaga ay mapahalagahan po, Panginoon, ng kaligtasan pinagkain niyo po sa amin. May pong siya kumilos sa bawat niyo pong mga anak. Meron po mga naglalamig po, Panginoon, make them alive again. Rekindle the fire in their heart of service unto Thee, O God. Mga nagpaplanong hindi na po magpatuloy sa inyo pong kalooban, Lord, paalala niyo po ang inyong pong sakripisyo. Hindi po kayo nagdalawang isip. Hindi po kayo napagod. Hindi po kayo tumigil. You finish your course on the cross of Calvary for us, for the benefits of humankind. At kami ngayon, Panginoon, ang siyang nagbebenepisyo.
As the piano plays this morning, when it comes to the Lord, this old-fashioned altar and talk to God. Salamatan mo ang Panginoon, kapatid, na ikaw ay nabot niya ng kanyang pag-ibig. Ang kanyang sakripisyo doon sa krus, kapatid, ang pangalan mo ay nakaugit ang iyong pangalan sa kanyang puso. Kaya nagawa niya magdusa sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Salamat ay pinakita niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang sakripisyo sa krus. Siya'y namatay, inilibing, at salamat sa ikatlong araw, ipinakita niya ang pangako ng buhay na walang hanggan. Siya'y muling nabuhay. At tayo din, nabilang na ng palataya, ayon po sa Biblia, bagamat mamamatay, ngunit mabubuhay na magmuli. Tulungan nawa tayo ng Diyos, kapatid, ng buhay na Kristo na nasa ating puso'y buhay sa ating buhay, na makita ng mga taong patay na wala pang pagkakilala sa Diyos, na mga taong sumasamba hanggang ngayon sa patay na Diyos, ay walang nangyayari sa kanilang buhay na magbabago. Nawa ikaw, kapatid, na magpapagitan niya, dahil buhay ng Kristo iyong tinanggap, ipakita mo sa pamagitan ng mga pagbabago, dulot ng mga salita ng Diyos, takilang Diyos. Narito po ang inyong mga anak po, Panginoon, bawat isa ay lumapit po sa inyo. Kaya kung siyang pumilos po, Panginoon, sa kanila, ano man pong kanilang inilapit po sa inyo for the invitation. And I know, oh God, you work in every heart today, even our visitors and guests. Kilalanin po namin kayo po, Panginoon. Bilang amin pong Diyos na manlilikha, Diyos na tagapagligtas, Diyos na buhay. Pang sa ganung parang ding maging buhay ang aming paglilingkod sa inyo. Salamat po sa hindi ay ang po kami pasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. And all the people say, Amen, Amen. Praise the Lord. Thank God for the Word of God. Amen? Amen? Kaya tayo kayo mamang hapon, huwag kang babalik sa iyong higaan. Amen? Bumangon ka sa ating afternoon service. Amen? Mga young people, come for our afternoon service at 1:30. Sige po, tayo po'y magsidayo. At tayo po'y mag-closing prayer na mabuti. Awitin po natin yung thank you, Lord. Praise the Lord. Truly, we give our thanks unto our Lord. Amen? Are you blessed? Amen? Sing the song, thank you, Lord. We'll sing. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Kapatid, iniahon ka na ng Diyos. Amen? Mula sa lusak ng kasalanan. Huwag mo nang balikan ang libingan ng kasalanan, kapatid. Amen? Huwag mo nang balikan ang libingan ng bisyo. Tinanggal ka na ng Diyos yan. Huwag mo nang balikan ang libingan. Amen? Dahil sabagat tayo po'y iniahon na ng Diyos mula sa mga patay. Amen? Dakilang Diyos, pagpala niyo pong bawat pong mga anak, ano pong pansamantalang paghiwa-iwalay, ingatan niyo pong bawat isa, ibalik niyo pong mamayang hapon, 1:30 for our youth service, and 2:30 for afternoon service. Salamat po sa bawat bisita po, Panginoon, pinagkala niyo po ngayong umaga, mga sumunod po sa tubig bautismo, pagpalain niyo po sila po, Panginoon, palaguin niyo po, Panginoon, sa pananampalataya po sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong biyayang kaloob sa amin ngayong umaga. Muli patawad sa pagkukulang pagkakasala. Mahal po namin kayo. Lahat ay dalangin ko po na may pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you so much and God bless everyone and to God be the glory. Ingat po kayo at balik po kayo mamayang hapon. Amen. Hallelujah, good enough for me. It was good, powerful, my Father.